Ang pangalan o litrato sa mga ipapamahaging relief goods? Hindi yan mahalaga para kay Vice President Sara Duterte ayon sa tagapagsalita ng Office of the Vice President. Ipinaliwanag naman ni VP Sara kung paano mabilis at organisado ang operasyon ng kanilang Disaster Operations Center. Si Jason Rubrico magpabalita. Sinimulan na ng Office of the Vice President ang pamamahagi ng relief goods sa mga residenteng apektado ng Bagyong Krising at Habagat. Sa ilalim ng OVP Disaster Operations Center, may mga nakahandang relief items para sa humigit kumulang 5,900 na pamilya mula sa mga apektadong lugar sa iba't ibang panig ng bansa. Nakatakdang i-deliver ang karagdagang 3,000 relief boxes sa Pangasinan nitong Huwebes. Is only for augmentation. Kumbaga, dinadagdagan lang natin yung ginagawa ng iba't ibang ahensya dahil hindi naman po natin masabi na lahat ng kanilang tulong ay nakakapagbigay sa lahat. So dito lang po tayo, dun sa mga hindi na nila nasisilbihan or hindi na nila natutulungan. Ang bawat kahon ay may lamang food packs, hygiene kits, kumot, panig, kulambo, tsinelas, expandable water jugs at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa ngayon, nasa 2,900 relief boxes na ang naipamahagi ng OVP-DOC sa mga lalawigan sa Western Visayas at Northern Luzon. Mapapansin naman na walang litrato o pangalan ni Vice President Sara Duterte sa mga relief goods na ipinamamahagi ng OVP. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, hindi ito kailanman naging mahalaga kay VP Sara. Ang mas mahalaga aniya ay ang makarating ang tulong sa mga nangangailangan. Parang hindi naman yata kailangan ni Vice President Sara Duterte na ilagay yung mukha niya dyan. At saka not even her name. Kasi ang para sa kanya, kung sino man ang pasasalamatan ng tao, kung kanino man sila, kung sino man sa kanila ang nag-iisip kung saan galing yung binigay na relief goods, for example, or negosyo, for example, ang importante nakarating yung tulong doon sa mga kinauukulan. Ipinaliwanag naman ni VP Sara sa isang panayam sa The Hague, Netherlands kung paano nila napaayos ang operasyon ng OVP Disaster Operations Center. Ayon sa kanya, in-institutionalize ang DOC dahil sa dami ng mga request para sa disaster response. Ibig sabihin, gumawa kami ng isang center at isang team ng mga tao. Ngayon lang yung gagawin nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw nag-monitor kung saan merong emergency, saan merong disaster sa buong Pilipinas. Pagkatapos itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports na merong kailangan bigyan ng tulong or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. Naka-preposition lahat doon ang tulong sa satellite offices. Sa kabila ng pagiging epektibo ng kanilang programa, hindi na hihiling ang OVP ng karagdagang pondo para sa disaster operations. Hindi na kami humingi ng tulad nung dati kung saan optimal yung operations ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. So parang ayaw ko na pupunta yung mga officials ng Office of the Vice President, punta sila sa House of Representatives, tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa'yo. Ayaw kong napapahiya yung mga kasama ko, ayaw kong napapahiya yung institution.